Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa mga prayers na sinambit ninyo marahil sa inyong private na mga prayers and also kanina at before ng worship na ito. At tunay nga na nawa ay gamitin ng Panginoon ang pangangaral ngayon para mapagpala tayong lahat. And thank you sa lesson kanina. It's really a struggle sa isang preacher and struggle yung ganon na pleasing the people, but at this time I really pray na hindi I won't na i-flatter ang bawat isa sa inyo, but then I want everyone na mapagpala ng banal na spirito ng salita ng Diyos. Gamitin ito whether i-pierce ng Diyos yung heart natin, saktan yung ating mga puso, or encourage tayo ng Diyos by showing us the Lord Jesus Christ. So, yun po yung ating aim ngayon. At we can see yung panahon natin ngayon ay panahon na kung saan ang mga kandidato sa eleksyon ay itinataas yung kanilang mga sarili, pinapakita yung kanilang mga nagawa at ipinapangako yung mga great things that they want our country or our society na magkaroon ito sa pamamagitan nila. And kakaiba, very different ito sa bilang mga Kristiyano, but we understand yung situation nila because we are in the campaign period. Ito naman talaga yung panahon na kailangan malaman ng mga tao ano yung credentials ng mga tumatakbo na ito. At sometimes, siguro kung may tatakbo sa atin sa politika, ganun din ang gagawin, but with integrity. Siyempre, yung sasabihin man niyang nagawa ng isang Kristiyanong politiko, kung siya ay tapat sa Diyos at sumusunod sa Diyos, sasabihin niya ito ng may katotohanan. Kung sasabihin man niya yung nagawa niya, it is because ito ay tunay na nagawa niya. At kung ano man yung ipapangako niya ay gagawin talaga niya in oath, hindi lamang sa bayan, kundi sa Diyos. Di ba pag tayo ay a-apply sa trabaho, we said din yung ating mga credentials, but with integrity. Ganun, pero bilang mga Kristiyano, ano man ang ating sasabihin, hindi to gain ano man yung mga bagay na pwede nating mag-gain doon, but for the glory of Christ. Yun naman yung ginagawa natin. We want na when we engage in the world and we say anything about ourselves, and we are attaching that on our being Christians and being yung disciples of the Lord Jesus Christ, and that in that way all our good works will be shown sa mga tao and they would hopefully glorify Christ na nagbigay sa atin ng pagkakataon na gano'n. So, ang ating text, it says something like that dun sa Colossians chapter 4, verses 5 to 6. And I want to read yung ating text from beginning verses 2. Verse 2. Sinabi dito, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. At the same time, pray also for us, that God may open to us a door for the word to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison, and that I may make it clear which is how I ought to speak. And in verse 5, our text, walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Well, ang binasa natin ay ang pagtatapos ng body ng letter ni Pablo sa mga taga-Colossae at bahagi ito ng application ng sulat na ito. Ngunit kung yung mga naunang applications ay patungkol sa kanilang relasyon sa isa't isa bilang magkakapatid at bago ito ay sinabi niya yung household codes. Ano yung dapat gawin ng mga tatay, ng mga parents
ng mga anak, and then yung sa kanilang mga bondservants, yung sa kanilang mga kasambahay. After that, ang ating binasa ay patungkol sa kanilang relasyon naman sa outside community. Ah, ah, bi- ah, outside community. At sa unang bahagi ng ating binasa ay humihingi si Pablo ng prayer request para sa opportunity to preach the gospel, and ganun din sa ability na i-proclaim ito clearly. He is praying that whenever I speak the word, nawa magkaroon dito ng clarity. You see yung humility ni Paul na bilang servant ng Panginoon, spreading the gospel to the Gentiles, ay humihingi siya ng pag nag-preach siya, sana magkaroon ng clarity. Pagpapakita yon na hindi siya expert sa larangan na ito ng spiritual na pangangaral ng salita ng Diyos. You may be an orator, pero the power that can move hearts towards the Lord Jesus Christ, it really comes from Christ, from God, and that is done and nagiging available ito through prayer. So, at pagkatapos na sabihin yung kanyang missionary ministry, yung kanyang prayer request is for himself, dun sa kanyang missionary ministry, nais naman ni Pablo na sabihin sa kanila na may parte din sila sa gawain ng pag-iebanghelyo sa mga nakapaligid sa kanila ng mga di mananampalataya. Kumbaga sinasabi niya, yes, I'm praying for this sa aking ministry, but there is something that you must do also dito in contribution sa pangangaral ng salita ng Diyos to the lost. Ito ay dahil sa overall theme ng liham na ito. Ano ba yung overall theme ng sulat na ito? This is the supremacy of Christ. That Christ is all in all. He is the preeminent. Binanggit niya from chapter 1, He is the preeminent one. And then sa chapter 2, binanggit niya, Christ fills all in all, being the Lord of all, the Lord of glory. Siya ay hindi lang supreme si Kristo sa loob ng iglesia, supreme din siya sa mga unbelievers, and the Colossian believers are to be clear or to bear the message that Christ is Lord of all. Kumbaga sinasabi niya, the theme of this letter is Christ is the preeminent one. And Christ indeed is preeminent, not even sa loob ng iglesia. He is the Lord of all, including ng mga unbelievers. And you want, kailangan mga minamahal, sinasabi niya is, kailangan yung gawin ito. Meron kayong obligasyon sa mga outsiders. Ito ay dahil sa overall theme ng liham na ito, that Christ is the supreme being of all. So, hindi lang si Pablo ang may misyon na ibahagi ang ebanghelyo sa ibang tao. Iniiwan din niya ang gawain na ito sa kanila. Iniiwan niya ito sa kanila. At dalawang bagay ang paraan para maipangaral ang ebanghelyo sa mga unbelieving world. Dito sa ating binasa, dalawang bagay. Una, through their walking. Yung ibig sabihin is yung kanilang conduct. Di ba? Binanggit dyan yung sa verse 6, yung binasa natin, yung walk in wisdom. Yung walk doon ay yung pamumuhay. This is an idiom representing something else na makikita natin dito, kundi hindi yung lumalakad ka lang, kundi yung nabubuhay ka. And then, through their speech din daw, ay maipapangaral ang salita ng Diyos. Dun sa verse 6 ng ating binasa, sinabi doon, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. And all of this, ang context nito is yung relation nila with the outsiders. Whenever you are speaking, you're not speaking as a rude man. You're not speaking na parang mayabang tayo, mataas ang ere, at gusto nating lahat ng mga kausap natin nagsasubject sa kung ano mang sinasabi natin. We want to be meek, we want to be slow to anger, we want to show yung paano ba nag-communicate ang Panginoong Jesucristo nung siya ay nandito sa lupa. It is because ito yung paraan na yung ating mga salita ay magiging seasoned with salt and with graciousness, with kumbaga parang in-anticipate ni Pablo dito. In that way,
magtatanong yung mga tao at meron kayong maisasagot. May anticipation na dito na pag ganun ang inyong paraan ng pangungusap na it is full of graciousness, people would somehow magtatanong sa inyo. Magtatanong sila whether yung tanong nila ay criticism or something na parang neutral na they just want to know, ba't ganyan ka magsalita? You see, ganong dalawang bagay. Yung mamuhay natin and through our speech, ganon natin pwedeng mai-communicate ang ebanghelyo sa ibang mga tao. Ganon ang ating engagement sa unbelieving world. Pinapahayag natin ang biyaya ni Kristo sa mundo sa pamamagitan ng ating kilos at pananalita. And the message that we can draw from here is, through our conduct and communication, we reveal Christ's transforming grace to a world in need of Him. Through our conduct and communication, we reveal Christ's transformative grace to a world in need of Him. Sa pamamagitan ng ating kilos at pakikipag-usap, inilalahad natin ang nakakapagbagong biyaya ni Kristo sa mundong nangangailangan sa Kanya. Ginagamit natin both yung ating buhay at yung ating pananalita. When it is done, it is given, it is spoken sa pamamagitan ng pag-glorify kay Christ, kapag ito ay ginagawa natin, nagiging mabangong samyo ang ebanghelyo. Nagiging appealing ang ebanghelyo sa kanila. Parang nabibigyan natin ng palamuti ang ebanghelyo, something na attractive. Can you imagine someone na magbe-bear ng message pero very rude yung paraan ng kanyang pag-deliver? Or mapakagaling ng pagde-deliver niya, but that person, alam nila, hindi naman namumuhay ng maganda. Maraming mga atraso, maraming mga pinababayaang obligasyon, hindi magiging mabango ang ebanghelyo. Kaya napakahalaga na umaayon yung ating gawa at umaayon din yung paraan ng ating pagsasalita whenever we are sharing to someone the gospel. So sa mundo na palaging nakakaramdam ng disconnection at pagkaligaw, yung mga tao na nararamdaman nila they are lost, ang ating mga kilos at pananalita ay maaaring magturo sa ibang tao patungo kay Kristo na nag-aalok ng kaligtasan. In this world that is dying, in this world that is full of hopelessness, sa tingin nila is paulit-ulit na lang ang mundo, walang purpose. Pagdating ng kabilang buhay, wala nang ganitong kalayawan. That's why mabubuhay sila sa kalayawan. They are purposeless at wala silang eternal na thinking. By our conduct and by the way we speak to them, pwedeng maakay sila to a life that has purpose, that has meaning, to a life na magiging pleasing sa Panginoon, maliligtas sila at maakay sila kay Kristo. Ang bawat kilos natin at ang ating mga salita ay maaaring magandang pagkakataon para ipahayag ang pag-ibig ng Diyos at akayin ng iba na lumapit sa Kanya. Kaya nawa, ang message na ito maging pagpapala sa ating lahat, na kung saan man tayo dadali ng probidensiya ng Panginoon, whether local, o whether malalayo tayo sa iglesyang ito at mapupunta sa ibang lugar, ay madala natin itong ganitong perspective, that I should live and I should speak the way a Christian should speak and live, para sa ganon ay madala ko ng maayos ang anumang ipinangangaral ko. Hindi man sabihin ng aking bibig si Kristo, people would ask, sasabihin nila, bakit ganyan ka magsalita? Bakit ganyan kang kumilos? And that's an opportunity God has given you to proclaim the gospel and glorify Christ in front of those people. So how exactly do we reveal Christ to the unbelieving world? Dalawang bagay makikita natin dito. Living wisely, and number 2, speaking graciously. Tingnan natin yung una, living wisely. Doon sa verse 5, sinabi dito,
walk in wisdom toward our outsiders, making the best use of the time. Paul wanted the Colossians to govern their conduct with the unbelievers on the basis of wisdom. Eh, ano ba yung walk? Again, yung walk is an idiom representing not just walking but living. And then, sino ba yung mga outsiders? Alam natin ito that ito yung mga nasa outside ng community of faith. Mga unbelievers ito. So, inuutusan sila ni Pablo na mamuhay na ayon sa karunungan sa harapan ng mga hindi mananampalataya. Ang tanong is, paano yung pamumuhay na ayon sa karunungan? Very, very wide kasi yung usapin ng wisdom. Alam natin na yung wisdom, parang it poses an intermediate state between your mind, what you know, and what you should do. Nandun yung wisdom. Kung may wisdom ka, ay magkakaroon ng congruence. Kumbaga, parang equal na proportion what you know and what you do. Hindi magkakaroon ng disconnect. So kung may wisdom ka, you would apply whatever biblical principle that you would know. So ganun ka-wide ang karunungan. Pero para maintindihan ito, tingnan natin ano ba yung ibig sabihin ni Pablo sa wisdom. Wisdom is the ability to apply biblical values effective in real-life situations. Hindi ito yung alam mo lang yung mga biblical principles, kundi alam mo din kung paano ito i-implement sa bawat sitwasyon. Ito yung wisdom na nakukuha natin yung mga biblical principles through preaching, yung hearing of the Word of God, o kaya yung ating personal na personal na meditations, pwede nating makuha yung wisdom, yung knowledge na yon, pero it won't be called wisdom unless you don't know how to use it. Hindi siya wisdom. You cannot be called wise kung alam mo lang yung mga principles. Maaring preacher, pero on the given situation, nakakalimutan mo na ano ba yung principle na yon. Or, you are being swayed by your own, yung iyong buhay na marahil on that moment, lugmok ka sa kasalanan and you are being overcome doon sa temptation imbes na gawin mo whatever thing na alam mo on the Word of God. Wise on that regard. So, habang ginagawa natin ito, yung mga bagay na pwedeng magkaroon tayo ng wisdom, itong pakikinig ng salita ng Diyos, pagme-meditate ng salita ng Diyos, kung patuloy natin itong ginagawang nakikinig tayo ng preaching at talagang pinakikinggan natin ito, the Holy Spirit might use itong ating isipan, i-cultivate niya ito sa ating isipan at magagawa natin na alalahaning i-apply yung ating mga natututunan sa bawat sitwasyon. So, yung ating responsibility sa pagkakaroon ng wisdom is to get more knowledge from the Word of God and pray that on a given situation, we would know how to use them. Di natin makakalimutan. Ito yung prayer ni Pablo para sa kanila. Remember doon, kung binabasa natin ang Colossians, doon sa chapter 1 verse 10, sinabi niya, 9 and 10, sinabi niya, and so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will and all spiritual wisdom and understanding. Why? Sinabi niya, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. So anong sinasabi ni Pablo about wisdom dito? Yung being filled with wisdom ay yung alam mo how to conduct your life in a manner worthy of the Lord and fully pleasing to Him. Paano yung wisdom? You know how you would act. You know paano ka mabubuhay. Na ang pamumuhay mo is, ang goal mo is
makapag-please sa Panginoon. And you're actually doing that. That's wisdom. And focusing on our text, yung particular na pamumuhay na may wisdom ay yung sinabi niya. Itong participle clause na ito, making the best use of the time. Sa NIV, maganda yung translation, make the most of every opportunity. So Paul is encouraging them to make the most of the time that is available to them. And there is a sense of urgency here kasi yung word for time is not the general term for chronos. Chronos is just the time in general. Pero ang ginamit niya dito is kairos, which means a particular time or opportune moment. So hindi nila hawak ang lahat ng panahon. May ibinigay lang na limited time ang Diyos and they need to use itong time na ito for the best. Yan ang living wisely according sa ating text. Kung makikita mo, ina-narrow down mo how a Christian should live. This is to use yung lahat ng opportunity na binibigay sa atin ng Diyos for the best, for eternal things, and that what counts for eternity. Ang ating pinupunto dito is living wisely means recognizing the brevity of time God has given us and making the most of it for Christ's glory. Paano yung living wisely? Ito yung nire-recognize mo maikli ang buhay. Maikli ang panahon na ibinigay ng Diyos sa atin, pero dahil doon hindi ka nalulugmok, it won't stop you, but on the other hand, on the contrary, ito ay isang catalyst. Ito ay isang fuel for you to make use of that opportune moment for the glory of Christ. Ang marunong na pamumuhay ay nangangahulugan ng pagkilala sa kaiklian ng oras na ibinibigay sa atin ng Diyos at samantalahin ito para sa kaluwalhatian ni Kristo. Kung ikaw, you want to take advantage of the promos ng mundo, why don't you take advantage of those opportune moment that God is giving you to do something na magko-contribute sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi para lang sa indulgence ng katawan natin. Alam mo, yung marunong na pamumuhay ay yung naiintindihan natin yung fleeting nature ng panahon, ng oras. It is even a vapor that appears for a little time and then what? It vanishes away. Walang katagalan, parang singaw lang. Yung naiintindihan mong ang bawat minuto, bawat oras at bawat araw ay regalo ng Diyos. Yung alam mo na hindi tayo pinangakuan ng habang buhay dito sa mundong ito na may kasalanan. Hindi tayo pinangakuan na mabubuhay sa mundong ito ng pangwalang hanggan in the sense na itong nakikita natin na ito. Yes, mabubuhay tayo in eternity dito, pero in virtue of the eternal state. Pero yung panahon natin para ipakita yung glory ng Panginoon with the unbelievers, hindi ganon kalawak. Saglit lang. And you need to use that moment, that opportune time para mabuhay ka at ipamuhay mo si Kristo upang maipangaral si Kristo by your conduct. At kung naiintindihan natin yung brevity na ito, ay itutulak tayo nito na mamuhay ng may intentionality at purpose. Yung bang sinasadya mo ang buhay mo na maging kapaki-pakinabang for the glory of God, for others. We will be deliberate and thoughtful in what we do. And we will make choices that align with our values. Yung mga pagpipili natin, laging ang gagawin natin when we understand na binigyan lang tayo ng maikling panahon kasamang unbelievers. Alam mo na
binigay lang ito as a gift sa'yo. When you realize that all our choices will be aligned with what God wants us na maging purpose ng buhay natin. Hindi natin sasayangin yung opportunities na ibinibigay sa atin ng Diyos. At kapag namumuhay tayo ng may karunungan, ay i-align natin yung ating mga desisyon, mga kilos at mga priorities para sa kaluwalhatian ni Kristo. Yes, we understand na meron tayong mga pangarap sa buhay. And praise God, merong binibigay sa atin na pagkakataon para ma-achieve yung mga goals natin sa buhay. But even that place na nandun ka, or kung ibibigay ng Diyos sa iyo yung ganong opportunity, what would you do? Gagawin mo lang ba yung ginagawa, yung dapat mong gawin na yon as a person na pinagpala ng Diyos, and you would just enjoy those things para sa sarili mo, or you would do that para sa kaluwalhatian ng Diyos in the front of other people? Makikita ba sa'yo that you are being grateful sa Panginoon, kundi lamang sa Diyos? Kaya nandito ako sa ganitong sitwasyon. Lumalabas pa ba doon sa ating mga bibig yung ganon, or we're just chewing itong mga bagay na ito at nilulunok natin ito at sinasabing, this is because I work hard for this. We are just like Frank Sinatra. Kung ganun tayo na umaawit, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you know, when I bit off more than I could chew. But then again, sinasabi niya, itong lahat ng ito, I stood tall and I faced it all and I did it my way. Pinakita niya rin, may kahinaan siya, pero still, nakabangon siya because of His greatness. Ganun ba tayo? Wala nang recognition kung sino yung nagbigay sa atin ng opportunity. Pag namuhay tayo ng may karunungan, i-align natin yung ating mga decisions, mga kilos at mga priorities para sa kaluwalhatian ni Kristo. Diba? Kahit na yung ating mga pangarap, aspiration sa buhay, we would want na sana mag-grow ako on that stage or on that place. Sana there would be still a community that I can belong to, wherein I can grow. And then, mabuhay ako sa harapan ng mga tao doon, just, paano ka nabubuhay dito? I'm just displaying yung character ni Kristo. At sana pag nandun ako doon sa tagumpay na yon, hindi ako magiging mayabang at kikilalanin ko pa rin saan ako nang galing. And that is because of the grace of God. Ibig sabihin, kapag meron tayong ganito, na we realize yung buhay na maikli, and gusto nating mabuhay na merong ganitong wisdom, ibig sabihin nito ay isang tabi natin yung mga distractions na mga temporal pursuits na walang eternal value. I'm not saying na hindi ka na magkakaroon ng recreational activity or magkakaroon ng ganitong mga fellowship at yung mga, you enjoy yung mga binigay na opportunity ng Diyos to rest and to enjoy the nature, enjoy the company of other people. Those things ay mahalaga kung ito ay, ang focus is to revitalize yourself for another or a higher level or another opportunity to work sa kingdom ng Panginoon. After you have done that, hindi mo na mapapabayaan sa susunod, or hindi mo papabayaan yung gampanin na luwalhatiin ang Diyos. Ganon din, yung pamumuhay ng marunong ay magdudulot sa atin ng sense of urgency. Magkakaroon tayo ng sense of urgency. Hindi yung nagmamadali at nakaka-stress na uri ng urgency, kundi yung urgency
na nakatuon sa kagustuhang parangalan ang Diyos sa oras na ibinigay niya sa atin. Kumbaga, we feel na parang kailangan kong gawin ito, napakahalagang gawin ito at hindi ko dapat pagpaliban because we want na ma-honor ang Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Hindi yung sobrang stress ka na nagkukumahog ka, you want to do this, you want to do that, pero itong sense of urgency ng buhay na marunong ay gusto mong i-accomplish lahat ng bagay because there's a fuel na nagpo-fuel sa iyo, and that is the love for God, and yung gusto mo is maparangalan ang Diyos sa buhay mo. At sinasabi nga dun sa prayer kanina sa pastoral prayer na very taxing ang mga ministry sa iglesia, pero this is the most rewarding, this is the most satisfying na mga gawain. That's the sense na pero kang sense of urgency. You need to do things for God at ginagawa mo ito with all your might, pero hindi ka na-stress. Dahil alam mo, you're just doing itong bagay na ito hindi para makakuha ka ng simpatya sa sarili mo, but to glorify Christ, to honor Christ sa lahat ng ginagawa mo. Ang bawat pakikisalamuhan natin sa ibang tao, ang bawat gawain natin, at maging ang maliliit na sandali, ay ginagawa nating paraan para sa kaluwalhatian ng Diyos at pag-advance ng Kanyang kaharian. And that's a taxing one, pero hindi ito nakakaubos sapagkat mayroong grace ng Diyos na palaging nandyan. Tandaan natin na hindi mahalaga kung gaano karaming oras mayroon tayo. We may not be like yung ating brother, ang ating tatay na si Tatay June sa panahon na ibibigay ng Diyos sa atin. We hope na ganun ang ibigay sa atin, pero hindi lahat tayo, alam natin, ay makakarating sa ganung edad. Dahil hindi mahalaga kung gaano karaming oras mayroon tayo. Sa halip ay papaano natin ito gugugulin. Well, gaano kaiklima ng buhay na ibigay sa iyo ng Panginoon, pero kung gugulin mo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos, and you would establish a legacy that would live forever because of your testimony, at na makikita mo, churches have been strengthened because of your testimony, o kaya people being saved and inquiring of your faith. Hindi man sila maligtas on your timeline, pero dahil nag-inquire sila about your faith, maaaring yung interest nila sa isang buhay na katulad nun ay magdulot sa kanila sometime na kahit wala ka na, bisitahin nila ang isang iglesia na nakikita nila yung mga tao, ganun din yung pamumuhay. Alam ko sa SABC, pumupunta yung tao na yon. And during this moment, pwedeng kahit wala na tayo, pupunta sila during those times na very down yung kanilang pag-asa. Very down yung kanilang buhay. They're in the lowest of the low ng kanilang buhay. And what would happen? Christ would move on their heart kahit wala ka na. 'Di ba? Kahit na yung buhay mo maikli lang, pero kung may legacy ka ng buhay na itinatanyag ang buhay ni Kristo, pwedeng kahit wala ka na, nandoon yung epekto nito sa mga nakapaligid sa atin. Bakit? Kasi ang marunong na pamumuhay ay ang paggugol sa oras bilang mahalagang bagay na pinagkatiwala ng Diyos. Di ba ganyan si Kristo? Lahat ng sandali ng buhay ni Kristo sa mundo ay makabuluhan. Wala doon yung may pinabayaan siya. Lahat doon ginamit niya para sa paglilingkod sa Diyos. Ginamit niya yung oras niya para magturo. Kung hindi siya nagtuturo, nagpapagaling. At higit sa lahat, tinupad niya yung misyon ng pagliligtas. All throughout ng ministry niya, kung itetrace natin, lahat magkakabit. Lahat merong purpose. And that is to die. To die for the sin of the world. Jesus reminds us that it is not about the length of time we have, but about how we use it. So,
And all people who get acquainted with Him, anong nangyayari? Yung mga tao na nadidikit sa Kanya, they were all amazed. At tayo din bilang mga Kristiyano, nais natin na maging ganon. Na pag merong na dikit sa atin ng mga tao, they would know that there's something interested in us. The way we live, it attracts them to ask question. Why? What is the purpose? What is the reason, actually? What is the reason bakit ganyan ka? It is not because of just your upbringing. It is because of your faith and the grace of God that you have and the wisdom that God is giving us. Paano tayo mamuhay. So as a challenge, embrace the fleeting nature of time, not as a constraint, but as a catalyst to live with deeper purpose and renewed passion in front of other people. Yakapin ang katotohanan na panandalian lang ang panahon, hindi para ikay mapigilan, kundi para mas pasiglahin kang mamuhay ng may mas malalim na layunin at bagong sigla sa harapan ng ibang tao. When you realize na maikli lang pala yung buhay, nawa hindi ito yung sabihin mo, hinto na lang ako. Kasi after all, matatapos din ang buhay na ito. No, ito yung sana yung when you realize that it would push you to another level ng paglilingkod sa Diyos through your life na pinapakita sa mga ibang tao. Ipakita natin sa mga unbelievers kung paano natin tinitingnan yung oras. Na hindi natin hawak lahat ng panahon. Ngunit hindi tayo nalilimitahan nito, kundi mas lalo tayong namomotivate na mamuhay ng meaningful na buhay. We don't believe doon sa YOLO. You only live once. And in the sense na parang kailangan mong matikman lahat ng layaw sa mundong ito because you only live once. That's a very theological na katotohanan. Isang beses ka lang mabubuhay. Pero what that principle lead you? It is yung principle ng kalayawan or yung principle ng pagluwalhati sa Diyos. Ipakita natin na pinapahalagahan natin ang bawat sandali bilang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng paghubog sa ating mga decision at kilos around those things that are above. Around Christ. Doon natin hubugin yung ating mga aspirations, yung mga decisions natin sa buhay around Christ. Not outside of Christ, but around Christ. On the eternal things that really matter. Nagre-require ito sa atin na magkaroon ng wise priorities. Nabubuhay tayo sa mundo na punong-puno ng mga distractions at mga competing demands. May demand yung boss ko, ganito ang gawin mo. May demand yung family ko, ganito ang gawin. And then, meron tayong mga daming distractions. Kaya napakahirap na makita kung ano yung mas mahalaga. Kaya hinahamon tayo nito na mag-focus sa kung alin ba yung naka-align sa purpose na ibinigay ng Diyos sa iyo. Ano yun? Mahalin ang kapwa, hanapin ang katwiran, and ultimately, luwalhatiin ang Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Itong challenge na ito ay umahamon sa atin na mabuhay ng may passion at purpose, may vigor, and then merong goal sa buhay. And we cannot afford to procrastinate. Yung bang wala tayong gagawin, hayaan na lang natin. We just go with the motion. Or harapin ang buhay na parang baliwala lang. Itong hamon na ito, sinasabi sa atin, tinutulak tayo nito na lakasan natin ang ating pananampalataya at kunin, i-grab, we seize all the opportunity na ibinibigay ng Diyos para ibahagi ang pag-ibig ni Kristo at mabuhay sa paraan na naakay ang ibang tao patungo kay Kristo. Tanggapin natin yung complacency. Tanggalin natin yung complacency. And let us live with fervor. May enthusiasm. Merong lakas na nanggagaling sa Diyos. Hindi yung we're just doing it na para ang suntok sa buwan na
whether tumubo ito or hindi, basta gagawin ko to. No, meron tayong goal. I want to do this. I want to sow this seed. Knowing that Christ is powerful. And the Holy Spirit is very powerful. At yung word na ibibigay natin is very potent. Na ang goal natin is they may want to glorify God as well. Itong mga pinagbibigyan natin ng mga ganitong mga testimonies. Hindi madaling gampanin ito. I understand that. Nangangailangan ito ng araw-araw na pagsuko ng buhay sa kalooban ng Diyos. Ngunit kung sa biyaya ng Diyos ay magagawa natin ito, babaguhin ito ang ating buhay at magiging patotoo ang ating buhay na hindi sayang ang mabuhay para sa Diyos. You would want na ganito ang buhay mo. In the end, sasabihin mo, I fought a good fight. I have finished my course. I have run the race. Blessed be the name of the Lord. Alam nyo, si Charles Spurgeon, kilala siya bilang Prince of Preachers because of his preaching ministry. Pero alam nyo ba na half of his life, he was battling depression na tinawag niyang fainting fits. Ang dahilan nito ay yung nangyari sa kanyang iglesia noong 1856 na dahil sa isang prank ng attender na may sunog. Nagkaroon ng stampede sa kanila at nag-cause ito ng napakaraming mga mananampalatayang namatay. Nagdulot ito ng matinding mental health problem sa kanya na panaka-naka bumabalik sa kanya. Hindi siya makatulog. Nahirapan siya makapag-ministry on those moments. Alam niyo, pero sa kabila, no, kung ikaw yung ganon, siguro magkukwit ka na sa ministry. Magkukwit ka na ano man yung ministry meron ka. Pas muna ako. Hindi muna ako mayroon ako matinding pinagdaraanan ngayon. Pero sa kabila ng mga ito, si Charles Spurgeon, hindi siya huminto sa paglilingkod sa Diyos. Ang totoo, siya ang nagsabi, I feel that if I could live 1,000 lives, I would like to live them all for Christ. And I should even then feel that they are all too little in return of His great love for me. Sabi niya, kung meron akong 1,000 buhay, ibibigay ko para kay Kristo. At kahit na maibigay ko man yon, wala yon. Kakatiting lang yon doon sa napakalaking pag-ibig ng Diyos para sa Kanya. So let us continue to do good in front of other people and glorify Christ no matter what the cost. Meron ka ng pinagdaraanan ngayon. Cast it all to God. And then you feel yung care ng Diyos. And then you would glorify Christ by living in that way. So tingnan natin yung pangalawa, speaking graciously. Sa verse 6, sinabi doon, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Sabi ni Paul, he wants the Colossians to speak with the unbelievers in the right manner. Yung speech dito ay yung general word na logos, kaya hindi clear kung ito ba ay casual speaking or gospel witnessing. Pero pwede nating isipin na ito ay in general sense na whether casual talk or witnessing, however you talk, sa pulpit man, nagsishare ka man ng gospel, or nakikipagkwentuhan ka sa ibang mga tao, it should be gracious. Meaning it should be winsome or attractive. Meron siyang something na nakakahalina. And to back this up, ay ginamit niya yung metaphor na salt. Ano yung salt? Yung speech daw ay ng mananampalataya ay seasoned with salt. Ibig lang sabihin ito ay kinakailangan yung pananalita ng mananampalataya ay hindi lang gracious kundi warm. Meron siyang influence. And it is winsome. Kumbaga, attractive. It wins someone. Kung makikinggan niya lang yung ating mga arguments, kung pakikinggan niya lang how we talk,
na hindi argumentative, kundi something na parang inviting. Kung may magigets lang nila yon, they would come to the faith. Mas magiging mabango ang ebanghelyo. At ang lahat ng ito ay para sa layunin na malaman nila kung paano nila masasagot ang mga tanong ng unbelievers. Siyempre, ang tamang response ay pag nagtanong ang mga ang mga unbelievers, bakit ganyan ka magsalita? Siyempre, sasabihin natin yung content ng ebanghelyo. Wala naman tayong ibang mensahe kundi ano yung gospel. Pero sinasabi ni Pablo dito, dapat pala itong sabihin sa paraan na magiging attractive ang ebanghelyo. And what's the point? Believers are powerful witness when their words are gracious, whether in ordinary conversations or witnessing for Christ. Yung gracious na pananalita ay may kakayanang basagin anumang pader ng skepticism. Maaari nitong palambutin ang puso at magbukas ng meaningful relationships na mag-aakay sa iba kay Kristo. Kung malumanay, gentle, at yung ating salita ay very inviting, may gracefulness. It would invite a meaningful relationship na eventually maaakay yung tao na yon para kay Kristo. Pinapakita nito yung pagbabagong dulot ng pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin at nagbibigay ng contrast sa harshness at indifference na nakikita nila sa mundo. They would know, bakit ganito itong tao na ito? In the face of this conflict, bakit ganun pa siya mag-response? Kung ako yun, hindi ko pababayaan na ginaganon ako. Pero itong tao na ito, he is very different. Salungat siya sa gawi na maraming mga tao. Saan ba siya galing? Ano bang klaseng tao ito? Kaya in that way, yung gracious nating pananalita ay nagpapakita na yung pag-ibig ni Kristo hindi lang natin nakikita at naririnig sa iglesia whenever tayong magkakaharap. Nakikita din nila ito na nagpe-permeate pala ito sa buhay ng isang mananampalataya. Kumbaga, babad itong tao na ito sa biyaya ng Diyos. That's why gracious yung kanyang mga salita. Yung simpleng pag-respond sa isang nakakainis na sitwasyon ng may patience at words of consolations. Sobrang daming mensahe nun na maibibigay tungkol sa hope at peace na mayroon kay Kristo. Nagawang ka ng masama. Siguro iniisip nung tao na nakagawa sa iyo ng masama, gaganti ka. Pero imbes na gumanti ka, meron kang nagpasensya ka, and then nagbigay ka pa ng words of consolations, it would speak 1,000 words about the love of God, yung patience, yung hope na meron kay Kristo. Di ba ganyan si Kristo? Ang ating mga gracious words ay sumasalamin kay Kristo mismo na nagsambit ng pag-ibig at kahabagan kahit nasa oras ng oposisyon. Nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, tinutuya, and then siya ay minamaliit. Binigyan nga siya ng putong na korona, pero korona ng kahihiyan at pasakit. Ngunit ang sigaw niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. That's how gracious the word of Christ is. On the moment na pwede na siyang mag-retaliate, masusweep lahat yung mga tao na yon. Pero some of them have been swept by the love of Christ. Most of them have been swept because of the graciousness na pinakita ni Kristo. Kaya hindi lang pinapakita ng ating mabiyayang pananalita yung gospel. Pinapakita rin ito ang karakter ng Diyos na ang salita ay nagbibigay ng buhay. Hindi lang gospel, kundi sino ba ang Diyos sa ating buhay. So, let us train our tongue to respond graciously in challenging situations. Siyasatin natin ang ating dila
na tumugon ng gracious sa mga mahihirap na sitwasyon. Napakadaling mag-reply ng gracious sa mga magagandang pangyayari, di ba? Ngunit yung tunay na testing ay darating sa oras ng frustrations, sa panahon ng conflict o ng mga hindi pagkakaunawaan. Doon mo malalaman na gracious na yung speech mo kapag meron ng criticism, na ang tingin mo ano na siya, sobra ng criticism. Yung sa calculation mo, hindi naman talaga ganon. Kumbaga, criticism na you would not chew. Pero, but then again, you would respond na maayos. That's the testing. Kapag tayo ay kinikriticize or may nagagalit sa atin, ang hamon sa atin ay tanggalin yung temptation na mag-retaliate at sa halip ay mag-respond ng mga salitang mabubuti at nagpapakita ng patience at kababaang loob. Hindi tayo mapupunta sa sitwasyon na magba-viral tayo at tayo ay magiging laman ng balita na yung road rage. Hindi tayo magiging ganon. Tayo yung kahit na anong mangyari sa daan, we would want yung reconciliation. Teka lang, huwag tayong mag-away. Ayusin natin to. Ikaw naman talaga ang may kasalanan. Pwede naman natin sabihin ganon. Humahamon din ito sa atin na tanggalin yung mga negative speech habits natin. Katulad ng gossip, yung pagiging mareklamo, yung sarcasm, at yung hindi naman kailangan na criticism, sobrang criticism. Para mawala ito ay palitan mo ito ng mga salitang nakaka-edify, mga salitang nakaka-encourage ng iba. Let us also balance the truth with grace. Share natin yung gospel not in a combative manner. Sa mga keyboard warrior natin dito, kung meron man, may the gospel that we preach not be presented na parang combative yung spirit. Or kung tayo ay nakikipag-argue ng ating paniniwala, let us present the truth in a way that is gentle and respectful. Tanggalin natin yung kayabangan at yung pagiging judgmental while we remain faithful sa salita ng Diyos. Pwede naman eh. We just want na itawid yung katotohanan, pero yung manner ng pagtawid natin ng katotohanan in a way na attractive sa mga nakikinig. Hindi mo mawiwin ang tao sa pamamagitan ng ipapahiya mo siya sa mali niya. Mawiwin mo yung tao na yon sa paraan na napaka-tasteful nung presentation mo. Na yung presentation mo, ito ay sumasang-ayon sa reason and then sumasang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, which is logical palagi. It may exceed yung knowledge natin ng logic. Yung logic ng Diyos is higher than the logic na meron tayo. But when it is presented in such a way na parang sinasabi niya, this is something good for you. Pagka ganon, pwedeng on that moment, hindi natin siya ma-win. Pero because paano mo siya kinausap, pwedeng sa deliberation niya, kapag siya na lang mag-isa, he would consider studying ano yung meron ka. Pero paano kung pinahiya mo siya? Hindi magiging attractive ang anumang katotohanang ibigay natin sa kanila. So, let your words be gracious and seasoned with salt. So that kung meron mang magtanong sa atin, we would know paano siya sabihin in a way na mag-glorify ang Diyos at mawiwin itong tao na ito. So as a conclusion, the lives and words of Christians should reflect Christ, ensuring every moment counts for His glory. Let us pray. Lord, we are so grateful sa mensahe na pakinggan namin. Tulungan mo kami to apply this, and we want to ask for your forgiveness
sa mga harsh words namin at mga response namin sa mga untoward situations na marahil may nakatingin sa amin. And we have not used that opportune moment to be gracious at nawa magkaroon ng impact sa kanilang buhay in the long run. Marahil na bar namin ng isang tao because of our harsh speeches or pangit na gawain. Na bar namin siya, nailayo namin siya imbes na nailapit sa inyo. Tulungan mo kami na magawa ito this time. Alam namin na your blood can cover those sins and we can move ahead kung merong dahil sa inyong biyaya. Tulungan mo kami na mabuhay para sa inyong kaluwalhatian. And help us, Lord, to be bearers of your sweet message. And may our presentation be sweet on the hearers. Salamat po. Dalangin po namin to sa pangalan ni Jesus. Amen.